So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, as promised, balik muna tayo sa Motus. Kasi ang dami ko nang hindi pa napapanood sa na mga battles dito sa Motus, no? Isa-isahin natin yung mga battles na gusto ko mapanood dito sa Motus. At syempre yung mga request nyo rin kahit papano. Pero hindi pa tayo masyado mag-focus sa mga request videos kasi sobrang napag-iwanan ako sa mga events dito sa Motus na gusto ko mapanood yung ibang battles. So nag-check ako kanina ng mga battles dito sa Motus at sobrang dami talagang magagandang battle, no? Since kilala ko naman na yung mga battle MC dito. So nakaka-excite na may tapatang ganun, may match up na ganun. So ayun, September more on Motus siguro tayo. Pero magsisingit pa rin naman tayo dito ng mga battle sa flip top, especially sa buhay. Second round ba ako? Tama, second round. And then syempre yung Motus na sa Emis, antayin natin ma-upload yon, lagay din natin yon. So ngayong September, basta more on Motus, I think more on Motus. So ayun, marami pa tayong tangina, bare months na. Marami pa rin tayong mga re-reviewin na battle, kaya stay tuned. Yung Tipsy vs Batang Rebelde, siguro after na yan ng Isa Buhay second round, 'di ba? Kasi uploaded naman na yung ngayon, yung GL versus Sur. So isa na lang inaantay natin, yung Romano EJ Power, para ma-review na natin yung second round ng Isa Buhay. Tapos yun, singit natin yung Tipsy versus BR. Okay? Pero sa ngayon, tangina, gusto ko talaga mag-Motus. Ang dami kong nakapila ng mga gustong panoorin dito sa Motus. Kaya Motus muna tayo ngayong first week siguro na September, or hindi ko alam kung hanggang kailan, pero basta more on Motus. Okay? So ngayon, ito Kumbati 3 pa rin. Kung kahapon napanood nyo yung review ko kay 30 versus Ban. To be honest guys, akala ko si 30 yung panalo doon, pero naging si Ban, no? Okay, so ngayon, Nad versus Katana. Pagbabalik ni Katana since natalo siya kay Casper. Tama ba? So ayun, huwag natin patagalin to para makaisa pa tayo, kasi para makarami din ako dito sa Motus na to. Gusto ko talaga mapanood yung mga battles dito sa Kumbati, especially Kumbati. 'Di ba? So yun, let's go! Kumbati 3, pakinggan natin. Yo, check! Game! First time kong lalaban sa Visayas. Dito naman sa kabilang eksena, Mambebenga. Eto na yung sagot sa tanong mo, Sight. Ba't ako may dalang extra na maleta? Dahil ba si buwang bitbit niyang bandera ay pandigmaan na kagad ang mga letra? Kung sa pagbaba ko ng azul, ngayon palang magkaagera. Ano game, tol? Baka katikim ka ngayon sa akin ang di mo pa natitikmang flavor. Ito'y mga solid na bagsakan na akala mo hailstorm, ako'y magpapaangat sa'yo. Pero di yung iniisip mong favor ang paparanas ko sa'yo. Walang balikang meet and greet sa creator. Ito na yung parusa ko sa pedestal. Kalaban na di kilala. 2 buwan na akong busit sa yung king ina ka. Pag may nagtatanong sa akin sino kalaban ko, ang hirap, tanga. Kailangan ko pang i-explain na nasa flip top ka na. Yawa, di kilala? Paano ba naman? Panoodin yung mga battle niyan. Nakakatanga. Alam mo yung nag-aantay ka pa ng punchline, tas tangina, wala, tapos na pala. And 1 minute, ender niya. Ender to ender. Kaya etong nad sa may Nathan, dapat natandaan mo. Kaso malas mo lang yata, Mr. Nathan, kasi ngayon niya yung natatanto. Time. Lagi pa tapos, uy. Natanto na ano? Ano yung natanto ni Enigma? Di mo sinabi sa banat. Hayop ka, iniiwanan mo kami ng bars na walang paliwanag. Okay. Si Enigma napaganto Nalito. Puta, maawa ka na, pre. Hayop na meaning ng ender yan, bahala na kami. Amaw. Kaya kung nabasag mo yung dati't di na kayang balikin, ikaw lang din yung sumalamin sa dati na ikaw, kaya ikaw lang din yung salarin. Kasi 12 years na Teka lang, nagmo-move on ka agad Bago tayo magpunta sa 12 years, tangina mo,
Ano muna yung kasalanan? Salarin siya sa ano? Ikaw lang din yung salarin. Saan? Hulaan na naman, hinayupak. Mukhang di mo naman kailangan ng battle, parang kailangan mo lang ng kausap. Ano nga sabihin mo sa akin? Kumukuha ako ng angle sa Facebook kaya kita inad. Gago. Nakapublic ka, di kita kailangan iyad para doon ng corny mo. Kaya kita inad para mapanood mo yung mga video ko. Ang galing. Ang galing ko kumanta, no? Hanga ka na naman sa akin, animal. Ano pa, pedestal? Laglag ako? Kaya excited ka na magbida? Bakit sa aming 4 na nalaglag, may kaya ka ba sa amin kahit isa? Tingin mo kaya mo si Blaser? Si Kilan? May chance ka kahit konti pa? Niwala pa nga to sa kalahati nung espero. Paano pa kaya sa Morning Star? Kung ganito awak lang yung kalaban, di na kailangan solidan. Ito'y pwesahan na normal. Ang kala mo na orkidan lang magagawa yung guardian angel. Kahit pa may omni yan, biglang i-clean ang buhay. Kala mo enough yung mordigan. Corny yan. Ito na yung karma. At yon ang mas maangas. Tandaan mong bago ako pumunta ng Cebu, dumaan akong puno ng bayabas. Bilang gante sa mga ginawa mo, para ngayon maging patas. Hulaan mo din anong kinalaman ng puno. Basta itatime ko to ng maangas. Gago. Gago. Cliffhanger. Okay. Round 1 ni Katana. So, para sa akin, slow start si Katana sa round na to. Paano ko ba ito explain? Ang tagal. Ito since Nad, yes, nakikita ko yung pangalan niya sa flip top, yung mga battles niya, pero hindi ko matandaan kung napanood ko na siya. Pero yung sinabi ni Katana dito na 1 minutes laban kay Nathan, alam ko napanood ko yun pero di ko na matandaan. Pero yung mga next battles ni Nad sa flip top is hindi ko hindi na ako familiar. So yung kinukwento or yung sinasabi ni Katana na angle about kay Nad is hindi ako masyadong makarelate. Pero alam ko na sa flip top na to si Nad. Okay? So ito, ang ano ko lang, pinaka-comment ko lang dito is slow start nga si Katana para sa akin. Pero yung second half ni Katana, grabe yun. Nakahalo pa rin, sobrang nakamix pa rin 'di ba? Nakamix pa rin yung mga bara, yung mga jokes. Tapos 'di ba nung second half, seryoso na yung mga banat niya, ando na yung mga punchlines. Pero kung paano tinapos ni Katana is parang parody pa rin kung paano magsulat si Nad, no, kung paano niya na-dissect si Nad sa performance, no, kung dun sa mga past battles niya is ginawa niya. Kasi 'di ba may mga linyas si Katana na binring up sa mga past battles ni Nad, tapos in-explain niya na kumbaga bitin. Tapos ang ginawa ni Katana dito sa second half is andun tapos na siya dun sa pag-dissect sa style or sa sulat ni Nad. Nasa seryosong part na siya, pero nung after niya mag-spit ng mga seryoso na bara, nagland pa rin sa pagpaparody dun sa sa estilo ni Nad na may cliffhanger nga na kulang, 'di ba? So sinabi ni Katana dito is dumaan sa puno ng bayabas, pero hindi natin alam kung anong connect ng puno ng bayabas sa linya na 'yon, no? So ganun yung pinakita ni Katana na ganun magsulat si Nad na may kulang at hindi niya ine-explain yung mga bara na yun, which is hindi niya sinabi naman ni Katana kanina. Then yung mga angulo na pwedeng gamitin ni Nad sa kanya, na laglag sa pedestal, tapos dinefend agad ni Katana yun na bakit sa aming 4 na nalaglag may kaya ka ba? So yung tinutukoy niya yung mga nalaglag na na mga battle MC sa moto sa tawag dito motos sa pedestal, 'di ba? So yun, maganda yung yung construction ni Katana dito, pero
ano lang, ang napansin ko lang is slow start siya. Second half pa pumalo talaga yung pinaka magagandang mga topic or angulo ni Katana para kay Nadnad. Okay, so tignan natin yung bawi ni Nadnad dito. Let's go. Game. Kuya Sai, tanong lang. Hindi naman nakagat to no? De. Safe lang, okay. Nang dahil sa sunod-sunod na pagkatalo, ito yung parusang na ipataw. Agad-agad na tinapat sa ermitan yung ma-inlove na mag-alaga ng langaw. Kuya Sai, ano yan? Mukhang pantay ba yung laban? Purkit galing gubat, tinapat na sa bantay kalikasan? Pero in fairness ha, mukhang maamo naman yung itsura. Mukha kang gorilyang naturukan ng bakuna. Kaya yung pormahan mo yun ang pinagtatawanan. Sa bigote pa lang walang duda. Ganito lang talaga yung itsura pag agriculture yung kursong nakukuha. Iba din trip ng presidente ng Motos no? Nagdi-discover na pala ng mga homo erectus tong si Sight. Kaya kung si Badang born to be fight, itong si Kuya Sight born to be wild. Gago. Kaya Katana, tama na, tanga ka. Nakakatanggal gana pag yung kalaban gantong klase niyang kagaya. Kaya nakakapagtaka na kung tong Katana kung may kathaba. Pero di na magtaka na kahit Katana pa ay kathanya. Pagkat wala pa yung Katana, ako'y makatana at kathana. Pagkat sa bars at napaghiwalay ko tong natali. Ngayong napagagat sa may Katana, makikita nyong malazoro yung paghati. Pero pinanday ko yung espada at nilambas na nga akong may mayayari. Pagkat nilagyan ko pa ng ngipin, itong Katana malalagari. Pagkat sinabi na ni MZ sa akin, kailangan ka na daw patulan bro. Kasi di na daw to nagpapa-under, panay na daw reklamo mo. Akala kasi maging kampyon na to si brother, pinaasa mo daw to. Kaya nung pagkatalo niya sa kaibigan niya si Casper, gabi-gabi siya minumulto. Anong imbento? Totoong-totoo yun. Umiyak to sa harapan ni Kuya M-Site pagkatapos ng bati nila Chong. Pilit pinipigilan yung luha, bumuka-buka na yung ilong. Pero imbis na maawa, si Sight na patawa nung nakita niya na sa bigote mo may sipon. Pero paras lang tayo ng bigote nun. Pero di naman sa pangmomodus. Bigla-bigla ako nagtutong mag-ahit nung lumabas yung mukha mo sa motos. Kasi hype na Kuya M-Site yan. Laging nirarhyme yung modus sa motos no. So masyado nang gasgas yung ano na yun no, yung rhyming na yun no. Kumbaga pag may narinig kang modus, automatic motos yung ano nila, i-rhyme nila dun Tulad nung kay Sir Deo laban kay Lipcram, 'di ba? Ginawa rin yun no, motus modus as motus, ito rin modus. Parehas no, paulit-ulit yung mga gano. Wala, pwede naman nilang parang pwede nilang gamitin na yung sa iba i-rhyme no, pero masyado nang gasgas yung modus, hocus pocus, motus, masyado lang gasgas yung mga ganong rhyming. Diba? So yun, napansin ko lang kasi sa dami nating na review, syempre paulit-ulit na yung paggamit nila, napansin ko lang din. Pag merong meron tayong narinig na sa linya nila na modus, automatic yun motus i-rhyme. Diba? So yun, napansin ko lang. Pero di naman sa pangmomodus. Bigla ako nagtutong mag-ahit nung lumabas yung mukha mo sa motos. Kasi hype na Kuya M-Site yan. Kung sino-sino lang pinapalaban sa akin. Pagkatapos kong linisin yung pagkatao ni Chula, eto na naman, walang hygiene. Pwes, sa muling pagbabalik tagpo ako may bagong dalatsong. Di lang basta dala ko ay panyo sa makabago na ambon. Pinababa mula sa gubat may bago ng pantalon at sa pagpapalit anyo ikaw yung unang masasabon. Kasi pinilit niyang tinulak upang daan kay magkasugat. Kaya kahit di ko basa itong kalaban ay pinilit kong sumulat.
Di pa naghilo mga sugat, kailag ibag upang gihunad. Pero padayon di magulat, ikaw karon aking isubak, yung say gamit anang katana kung ang kontra kay ng warsak nasa gubat. Time! Okay. Magkaiba sila ng ano dito. Magkaiba sila ng atake dito. Si Katana, dinisect niya yung ano yung style ni Nadnad, kung paano magsulat si Nadnad. Tapos pinaro din niya yon along the way. Yung mga angulo na pwedeng gamitin ni Nadnad sa kanya, dinefend na niya about sa pagkatalo sa pedestal Casper, 'di ba? Which is nagkaroon din ng ganong angulo si Nadnad. Okay, so ito madali lang nating i-judge tong battle na to. So yun, tapos second half dun na dumediretso si Katana, mas madiin na yung mga punchlines. Pero at the end nagparody pa rin siya kung paano niya dinisect si Nadnad. Ganun din niya itinapos yung round 1 niya. Kaya okay yun sa akin, pero para sa akin is slow start nga si Katana dito. Okay, pagdating kay Nadnad, yun, pasok, retens, pero since nauna si Katana dito, nagkaroon siya ng advantage na magkaroon siya ng alam mo yun, ng pangharang or shield sa mga sasabihin ni Nadnad, tulad nung pagkatalo ni Katana nga sa pedestal, yung kay Casper, gabi-gabi minumulto. So ineffective na, hindi na siya ganoon ka impactful, or hindi na siya ganoon ka diin. Siguro kung nagkabaliktad na nauna si Nadnad, possible na yung kay Katana naman yung kay Katana naman yung magiging ineffective. Pero since nauna si Katana, nagkaroon siya ng advantage sa mga sasabihin ni Nadnad na malesen yung impact nun. So ayun, yung reference ni Nadnad na gubat, ermitanyo, I think masyado na rin yung mga ganong angulo, nasabi na rin yun kay Katana, diba, ng mga nakaraan sa mga past battles. Ano pa? Actually, yun lang napansin ko dikit lang yung round 1, pero siguro ibibigay ko to kay Katana, kasi dun nga sa pinaka major ano lang naman dito is major topic or major difference ng dalawa is yung latag ng sulat or latag ng round. Kasi mas naging epektibo yung round 1 ni Katana compare sa round 1 ni Nadnad, kasi nga nagkaroon ng advantage si Katana na malesen yung impact ng mga punchlines ni Nadnad, kasi na-defend na niya no? Kasi may ganong angulo si Nadnad about dun sa Casper pedestal pagkalaglag sa tournament, 'di ba? So yung ibang mga angulo rin ni Nadnad para sa akin is hindi ganoon ka diin, hindi ganoon ka tumatama para kay Katana. So yes, okay yung multis, yung maganda yung mga multis, pero I think bitin 'yun. Okay? So it's a 9-8 in favor of Katana sa round 1. Gahibla lang, sobrang gahibla lang. Sabi ko nga, kung nauna si Nadnad sa sa round na to, possible na sa kanya yon. Pero since na-defend ni Katana yung mga possible na angles na ibaba na sa kanya, nagkaroon siya ng advantage doon. Kaya yun, 9-8 Katana. Tinalo daw ako ni Casper. Alam ko, ako yun andun ako nun Ulit-ulit, ano ba punto mo? Di ako naka-advance sa pedestal, tinanong mo ba ako kung gusto ko? Gago. Galit na galit. Isang beses pa lang ako natatalo. Yung galit mo, saan ba nanggagaling? Di ba ako pwede matalo? Ba't kasi perfect tingin mo sa akin? Yo, di ba taga-Leyte ka din? Bakit si GL ang galing? Bakit ikaw ang bano? Gago. Sa laban na to, parang naghamon ka ng barilan, tas kay deadshot ka nakipaglaro. Parang nakasabay mo uminom si John Wick, tas nakita mong may hawak na lapis pagtayo. Parang nakasalubong mo si Bruce Lee, tas nilabasan ka ng tsako. Wata. Kung sinong MC ang iaalay sa akin ni Bossman, ikaw ang napili sa pinagbotohan. Kung ihahambing ko sa basketball ang kabobohan, Nadnad, ikaw si Jordan. Ang hilig pa magsabi ng eto lang kalaban ko. La,
Parang ayaw mo pa, pre. Ngayon, katana na, lugi ka pa? Wak ka kuyap, eh. Panay-imbentong kwento ka na nga lang, madalas OA pa ang mga tema. Sa bunbunan mo laging may nagaganap na shortage ng magandang ideya. Si Chula daw, tinalikudan yung pamilya dahil sa kalibugan. Tas biglang nagpapasuso para may pampasuso ng anak. Kung saan-saan ka na umaabot. Di ko alam kung sadyang tanga ka lang na tao o tanga ka lang magtagalog. Kung ano-ano sinasabi eh. Confident pa yan. Kung di lang SP2 ko yung M-site, di ko na to pinakitaan. Ano ba talaga gusto mo? Gusto mo lang makabuisit? May action ka bang hayop ka? Kala mo talaga ikaw unang nakaisip? Baka di mo alam. 10 taon na si M-site sa flip top. Una pa lang sipat niya na yung ganyang tirada. Ibig sabihin, yung bago sa'yo do ay lipas na ng 1 dekada. Tasain ko patatapat? Si kamatayan ba kasama sa iyong wishlist na makilala? Sa dami ko ng pinatay na kasing bobo mo, pwede na ako mag-business ng funeraria. Kung di nyo alam, halos lahat ng wordplay niyan matagal nang gamit. Flip top pa pinagkukuhaan. Kala mo nakababatang kapatid na walang choice kundi gumamit ng pinaglumaan. Ang kulit pa niyan, yung kukuhaan niya kundi superstar, mga MCing lyrical. Parang may batas ka sa sarili mo na bawal ka mag-wordplay kapag ikaw original. Mapapanis yung kinamayan, linya ni Mot. Ginawa niyang ender kay Ten Pluma. Ebang kumagat sa Apple iPhone ni Pistol, talagang binanat niya pa kay Chula. Napapa-wow mo yung mga tao. Sobrang unfair mo naman kuya. Sinasamantala mo yung mga Cebuano na di pamilyar sa mga banat ng nauna, tol. Hindi porket pinapalakpakan ka dito sa Cebu, dahil tingin nila mo ang magaling ang magtagalog, ganyan na gagawin mo habang buhay. Isipin mo naman kaming mga alam saan galing bars mo, papatayin mo kami sa umay. Linya pa talaga ni Pistol at Mot ang napili. Ay do, napakahusay. May standard ka pang hayop ka sa nanakawan, dapat mga nag-champion sa isa buhay. Animal. Last combati, nag-wordplay ng Dinameta. 2022 motos yun, di ba? Panay gamit na bars ng mga Tagalog ang dinadala mo. Di Tagalog do, linya ko yung Dinameta, Bisaya ako. Bisaya ba? Sorry. Gago. Bisaya pala. Pero kahit na, butang ina mo, di Tagalog ang dinadala mo. Gago, 30. Okay, so naalala ko yung Dinameta. Okay, linya ni 30 yun. Di ko lang alam kung sining kalaban niya. Pero pedestal yun eh. Alam ko pedestal yun eh. Nakalimutan ko lang sino yung. Kay Kay Dave ba? Di ko alam kung kay Dave eh. Basta pedestal. Animal. Last combati, nag-wordplay ng Dinameta. 2022 motos yun, di ba? Panay gamit na bars ng mga Tagalog ang dinadala mo. Di Tagalog do, linya ko yung Dinameta, Bisaya ako. Bisaya ba? Sorry. Bisaya pala. Pero kahit na, butang ina mo, di pa din yun sa'yo. Galing na galing pa yun sa sarili. Ayaw nyo lang ako labanan dati dahil takot kayo sa dating nagigil. Kala mo talaga siya yung Diyos dito. Nagigil. Los Nemo. Kung wala kang maisip na original, quit ka na. Madaming ibang Bisayang deserving maging contender. Hindi yung panay battle ka sa liga tas panay recycle ng linya ng ibang member. Anong masama ba ako? In-expose pa kita? Bago mag-ender? Nakaw ka tas magagalit ka? Kanong ni-enter? Lamang ba lain makat jokes? Lamang ba lain makat jokes? Binaisikan, itong nakatapat na to. Bakit logical bang bumunot ng baril para patayin langgam na naagat sa'yo? Titiisin ko na lang sabihan sa comment na humihina na. At least nakasabay pa to. Kesa sayang ng bala kung mismong katangahan mo lang din ang papatay sa'yo. Okay, so dito sa medyo ito, to be honest, medyo hindi ito yung inaasahan kong Katana. Kung ikukumpara natin sa mga past battles ni Katana na na-review natin, Da Vinci, Joss, 7K, nung kay Casper, hindi talaga eh. Kay Casper talaga yung laban na yun. Hindi naging ganun ka-epektibo si Katana sa mga napili niyang mga angulo para kay Casper. Flip top, Crispy Pibos tuloy. Tangina kasi.
Kayo bang linya yung Crispy Pibos? Kay Katana rin ata yun eh. Crispy Pitos. Tama ba? Si Crispy Pitos ba yung kalaban niya doon? Tapos sa flip top, Mirage. Actually, performance ni Katana kay Mirage is hindi rin yun yung ina-expect ko eh. So ngayon, ito. 1 and 2 na napanood ko sa performance ni Katana is hindi ito yung ina-expect ko kasi syempre, puta. Ito na lang, reference na lang natin. Da Vinci, Joss, tsaka 7K. Puta, kakaiba yung Katana dun, men. Sobrang lakas ng Katana dun. Pero yung pinaka estilo ni Katana, yung mga line marking na about sa pagdanakaw, no? Ginawa niya yung kay Da Vinci, ginawa niya yung kay Joss. Tapos ngayon ginawa niya ulit dito kay Nadnad dito sa round 2, sa gitna ng round 2. And para sa akin sobrang epektibo pa rin nun yung mga line marking na yun kasi yung kung paano kasi ginagamit or paano na ko-construct ni Katana yung mga ganong linya is pulido eh, no? Kung alam na alam kasi ni Katana kung sige, hindi ko na ikukwento yung nakapag-usap kami ni Joss about dito. Hindi ko na kwento. Basta sobrang, alam mo yun, alam na alam ni Katana yung yung mga linya na kamukha. Kaya parang nasasabi na ginaya. Yun, tulad nung yung Dynameta, kay 30, yung iPhone, kagat ng iPhone, yung kay Pistol, tas yung hawak kamay ni Mot ba yun? Hawak kamay ba yun o something. Basta alam 'di ba? Alam ni Katana na doon galing. Kaya kung paano niya ini-spit yung mga verses niya is sobrang convincing na doon galing yun. Para mapapaisip yung mga nakikinig or nanonood na totoo bang doon galing yun. Mapapaisip 'di ba? Na nare-reveal kasi kagad ni Katana kung saan galing yung mga linyan na napili niya na gawing bala kay Nad. Sana naintindihan niyo yung yung gusto kong ipunto. Pero yun nga, since galing tayo sa malakas na performance, napanood natin ng malakas na performance ni Katana sa Motus. Kumbaga, yun nga, reference ko lang naman to. Da Vinci, Joss, tsaka 7K na mga battles ni Katana. Tangin na superb. Lakas nun. Pero pagdating kay Casper, ineffective talaga si Katana doon or masyado lang malakas yung Katana that time Casper that time. Tas wag na natin muna isama yung mga outside battles ni Katana sa Motus. Then Nad, no, feeling ko hindi pa to yung 100% Katana. May kulang alam kong may mas malakas na Katana pa. Di ko alam kung nagtitipid ba siya dito or something kasi may sinasabi siya dito na sa mga verse niya, sinisingit niya na na bakit pa ako totodo, diba? May mga ganong linya siya, may mga ganong punto siya. So, tignan natin kung paano ibabalik ni Nad yung round 2, pero yung 1 and 2 ni Katana para sa akin, magka-level yun, magkasing power yun. Chance ni Nad na ma-overcome or malagpasan yung round 2 ni Katana dito. Lakas! Galing! Hype na yan. Talagang tinudo naman nito. Bukod sa bigote at buhok, talagang wala kang kapareho. Kaya masasabi ko lang, galing mo talaga, Boss Leo. Bigote. Yun na yun. Mga hinanda mo na hilaw, lugi sa yugar. Nakakasparing ko, pinpluma, tas ngayon ikaw, igul sa yupar. Kuya Sight, di mo maalam na may lihim na galit to sa'yo? Oo, simula nung di nakapagkampiyon tong bobo na to. Gustong umupo sa may trono pero di kayang panindigan. Binigay na lahat ng amo para lamang pumutok yan. Ngayon alam mo na kung di ka manalo, wag mong sisihin yung Christian. Sobrang taas ng tingin sa sarili gago, kaya kalaglag sa pedestal. Pero sa kabila ng lahat, pinasok ka niya sa flip top bilang awa. Sabay sabi niya,
Okay lang din nakapag-kampiyon. Nakapag-flip top naman. Ha? Anong nakapag-flip top naman? Baka pinag-flip top na lang. Kasi di ba galit ka sa kanya? Gusto mo siyang labanan? Para marinig mo rin yung alingaw-ngaw? Total gusto mo rin makipagtaasan ng ihi sa pilotong binabalisaw-saw? Masyadong pabigat ka na daw, gago. Gusto niya nang bumitaw. Muntik niya nato na isa ko, mahinog lang tong hilaw. Sa lahat ng alaga niya ng aso, yung parang iba daw. At kaya ka nga dinala niya dito sa Cebu para iligaw. Kasi walang sariling galawan. Nakadepende lang sa kanyang plano. Sunod-sunuran sa kanyang amo. Sa pilotong binabalisaw-saw, ikaw yung tagapunas ng titi pag naiihi siya sa aeroplano. At ang masaklap doon, everyday. Kuya Sight, maawa ka naman sa yung tagapagpalit ng diaper. Sa susunod kung makipagtaasan ka ng ihi, pwede naman daw doon sa may pader. Kasi flip top 1 minutes, halos lahat puro Motos MC doon na nakasalang. At Kuya Sight, proud ako bilang Motos MC na isa doon sa napabilang. Pero man, para daw sa pagtanaw ng utang na loob, itong mga MC mo sa Luzon nakakadiri. Meron din akong utang na loob sa taong yan, pero kahit kailan di akong nagtangkang i-mouthwash kanyang ihi. Kasi hype na kuya, walang masama tumanaw ng utang na loob sa taong tumulong sa daan na mapili. Ang masama, tinulungan nyo pa, ultimo pagpapatigas na lang kanyang titi. Hype na kuya M-Sight yan, sinugal pati yung puri. Gumamit pa ng katana para meron siyang pangtuli. Ano? Di yun imbento, yun ay totoong butasan ng hamon. Wala ka nang madadat ng bukas pag ako nagbukas ng kahapon. Pero alam kong kaya mong maribat yung lahat, lalo na't di ka pa sang-ayon, pero kahit kailan di mo na maibabalik mga ihi niyang natapon. Okay, so simple yung mas napadali yung round 2, no? Kung yung round 1 medyo dikit yun kasi sa same atake nila. So, round 2, medyo napadali yung ano ko dito, yung judgment ko dito. Kasi, ito, 9-7 in favor of Katana. So, bakit napadali yung decision ko or judgment ko sa round 2? Kasi, yung kay Katana dito, yun, line marking, yung pagnanakaw, linya, then, 3D, sumingin si 3D. Basta, nakita nyo naman, in-explain ko na sa inyo yung round 2 ni Katana. Deserve ni Katana yung 9 doon, pero hindi ko kayang bigyan ng 10 puntos si Katana doon kasi alam ko may kulang pa. Alam ko may mas malakas pa na Katana. Pagdating kay Nadnad, kung bakit nasabi ko na mas naging epektibo or mali, mas napadali yung decision ko dito kasi umikot sa isang anggulo si Nadnad at hindi niya nagamit yung ganong anggulo o hindi niya nagamit yung anggulo na yun as convincing factor para sa atin, no? Kasi may mga inside jokes naman or inside angles naman na kung paano ginamit ng Battle MC is convincing sa mga nanonood, sa mga nakikinig. Pero yung part or yung angulo na ginamit ni Nadnad about kay Katana, yung about dun sa Ihe, M-Zite, puro ganun eh. Umikot sa M-Zite, Ihe, pataasan ng Ihe, pader, piloto, 'di ba? Para sa akin medyo nakakaumay yung na yun, yung angulo na yun, and ineffective din naging ineffective talaga si Nad sa round 2. Kumbaga yung round 1 niya okay yun, pero pagdating sa round 2 medyo lumaylay ng konti. Tapos yun nga, hindi nga naging ganoon ka-convincing yung paggamit niya ng ganong angulo laban kay Katana. Kaya sa mga nanonood, para sa akin sa perspective ko lang is hindi ganoon ka-epektibo. Kaya yun, 9-7 Katana. So 18-15 up by 3 points. Round 3. Alam mo ang gulo mo no? Ginamit daw ako pang tuli ni M-Sight. Tangin ang linya dyan, tupok. Kala ko ba ni-respeto mo? Ba't mo sinasabihan na supot? Alam mo, Nadnad, alam ko. Iniisip mo yung pagpunta namin dito, Tagalog versus Bisaya, na di namin kayo pwedeng pasikatan. Pero kaysa inyong intindihin mo, may mas mahalagang bagay na kailangan kang paglaanan. Kaya sa ating mga nasa flip top na maglalaban ngayon, di naman sa pinag-overthink kita ng biglaan. Pero kung kakailanganin magtanggal ni Enigma ng isa sa ating 8,
Parang ikaw yung unang bibitawan. Kasi isipin mo, eto, tignan mo to. Example. Tingin mo bakit may mga 100,000 views ako sa Motus. Ikaw last battle mo dito, 5,000 lang nagawang kayanin. Same reason kung bakit may mga fan akong Bisaya. Ikaw, walang may kilala sa'yo sa amin. Pustahan, last battle natin sa flip top, lamang TF ko sa'yo. Di dahil Tagalog ako o Bisaya ka, kaya mas malaki sa akin ang binayad. Kundi dahil tanga ka na, nag-choke ka pa, ako binigyan pang bonus kasi yung entablado winasak. Masyadong malayo ang agwat. Di ko tinutukoy lokasyon ng ating bayan, kundi antas at kalidad na flip top Motus katibayan. Hindi nagmamatter kung Tagalog o Bisaya ka, di yun yung pinagkaiba natin. Kung ikaw panay ka galing akong Manila, ako wala akong pake kung saan ka nang galing. Kahit galing ka pang Cambodia, kung bobo ka, bobo ka. Eto, alala mo tong kabobohan mo kay Pen? Sa dami mo nang binigay na kahihiyan sa Bisaya, ako'y nanggigigil sa tol. Yung eagle, ginawa mo daw eagle, kaya tayo nagiging bisakol. Nayabag na. Confirm ko lang ha. Boss, isa. Confirm ko lang ha. Sabi kasi nung tropa kong taga-Dalagit, ang kalayon ni Kalatkat sa balong. Joke lang. Sabi kasi nung tropa kong taga-Dalagit, ganun talaga eh. I mean, sa aming eagle, sa inyong eagle, ganun ka din ba, tol? Hindi. Hindi, eagle yun eh. May mga ganun din naman sa Tagalog. I mean, able, cable, table, all din yung pronounce sa last syllable. So it's safe to say na hindi mali yung eagle sa Bisaya. Normal lang siya, di ba, tol? Pero sabi ni Nad, wag daw Bisaya magsalita para daw di tawaging bisakol. Sinulat mo lang ba yun kasi gusto mo lang magpatawa? Imbis magpakilala ka sa flip top na proud bisdak, nagpakilala kang tanga. Nagpapakyut ka ba sa aming mga taga doon? Di ko gets eh, kung anong gusto mo nan mapalabas. Bisaya ka laban mo, nasa Visayas kayo. Ba't sa amin ka nag-a-adjust? Amaw? Di nyo ata ito na seminar eh. Ako na lang. Kaibaw ka do. Yung dynamics ganito yan pre. Yung mga ganong kahayupan sa battle rap ang nagsasabi nun kami. Sasabihin namin sa inyo, ang gagawin mo gagante. Pagtatanggol mo lahi mo, hindi sa amin kakakampi. Bugo. Tama. Alam mo si Chula, nung pumunta yan sa amin, alam mo sabi? Palagi nyo pa kaming nilalait na mga Bisaya. Pero kay 30 at GL naman kayo humahanga. Yan ang malapit na Bisaya. Di pa pape. Saludo ako sa FMC na yan. Medyo confusing lang nung time na yon kasi di ko gets ba't nga kami sinisigawan. Pero okay lang yon. Okay lang yon. That's beside the point. At least di ba? Taas noo. Hindi tatanggap ng maling trato. Ikaw, nung nasabihan kang bisakol, ang gusto mo mag-adjust mga Cebuano, sobrang understanding mo naman sa amin. Okay. Ang sarap mo isama pa uwi, tapos pa-hold up ka namin dun. Kasi mo hindi ka magagalit, iintindihin mo na lang na baka normal lang sa amin yon. Dinidis mo si Pen sa Eagle, so anong gusto mong sabihin? Mas Bisaya sa'yo si Pen, kaya mas karapat-dapat ka sa laban? Mas Bisaya sa'yo si Pen, kaya sa'yo dapat ang palakpakan? Mas Bisaya sa'yo si Pen, kaya di siya dapat nahangaan? Hayop ka yung pagiging Bisaya, ginawa mong kasalanan? Ginawa ko na lang mostly pataway kasi nakakapagod na magalit. Pag tanga, mahirap na yun makumbinse. Pagdadasal ko na lang na pag napanood mo to, mensahe makuha mo din pre. Pwede mong gawing katatawanan yung lahi mo, alam ko. Pero wala akong plano umintindi. Pwede ka maging tanga sa harap ko. Di ako obligado kumonsinte. Tong inong yun. Sobrang simple ng round 3 ni Katana pero alam mo yung sugat, no? Alam mo yung alam mo yung damage internal sa pure, sa lahi. Alam mo yun, kinumpir eh. 'Di ba? Andun yung comparison ng Tagalog ng Bisaya na naintindihan ko yung sobrang naintindihan ko yung punto ni Katana dito. Tapos binigyan niya pa na tayo na example na si Chula 1R, 'di ba? Na 3D inahangaan, 'di ba? Basta narinig niyo naman, no? Hindi ko na isa-isahin. Then naintindihan ko yung punto ni Katana na yun nga, Nadnad versus Penpluma, parang parehas naman sila parehas silang Bisaya pero dinis ni Nadnad yung pagiging Bisaya ni Pen, which is parehas sila na Bisaya. Then
Yun, pinangaralan siya ni Katana dito. Alam mo yun, basta, siya, parang pinagalitan siya, tinuruan siya na ganito dapat, ganito, ganyan. So, naintindihan ko yun. Alam mo yun, yung round 3 ni Katana, ano siya self-explanatory siya. Kung papakinggan nyo siya ng mabuti, wala na dapat wala na talagang masyadong explanation kasi andun na totally sa buong linya niya, sa buong round 3 niya, andun na totally yung pinaka-message. Kaya para sa akin, sobrang simple pero yung damage niya internal masakit, no? Kumbaga, kung ako yung sinasabihan na kung albawa, ako sinabihan ni Katana na marirealize ko na, wait, tama yung sinasabi ni Katana sa part na yun, na parehas kami Bisaya, but dinis ko yung something ganyan, diba? So, okay yun sa akin. Epektibo yun, although walang gaanong crowd reaction, pero sabi ko nga sa inyo, kung paano nyo napakinggan yung mga verses ni Katana, self-explanatory yun, na madali talaga siyang intindihin, madali siyang maintindihan, madali siyang pasukan ng mga thoughts, diba? Both parties, live man or online na panonood. So yun, okay yun, epektibo yun para sa akin, na nauga niya si Nadnad sa part na yun. Galing. Game. Balita ko, panay chat ka daw sa mga MC sa Cebu para manghingi tungkol sa akin ng info nga daw. At alam mo sino nagsabi sa akin yan? Itago na lang natin sa pangalang Chula 1 hour. Ganto sa mag-chat ni Chula, oh. Hi, Cho. Good morning. Eat na you. Balita ko, naghiwalay daw si Nad at yung jowa niya. Totoo ba yon? I love you. Ha? Pucha! Manghingi ka lang ng info, gusto mo yung ligaw ibunus pa? Kala ko ba tungkol sa akin yung info? Bakit interesado ka na rin sa status niya? Yan! Ganyan na ganyan! Yan ang sekreto niyang atake, isang galawang loser, sir. Pinipm niya kunwari, mga malapit kong battle MC din. Yan ang trabaho ni kumpare. Di lang basta call center, nagpapadala ng peke na mensahe na nanggaling sa messenger. Kaya ayusin mo yung pag-ulat. Para sa chismis, maniwala sila. Di na rin ako dapat na magulat, total mga marites din sila. Pero kung puro chismis lang yung linyang nasusukat, mukhang may kulang ka pa. At ngayon mo sabihin na binuhos mo yung lahat, ngayong barado ka na. Kasi desperado manalo. Kaya sa laban, naghanda yan. Cebu yan eh. Kaya niyong lutuin yung laban. Ha? Kung yan lang sa utak mo, napaka-assuming ng galawan, ba't pa namin lutuin yung laban kung ganito lang din yung kasangkapan? Ano, sulit ba yung laban ni kinapunit na yurakan? Ang yung pag-ulit sa pagguhit ay parang sa tubig sumampayan. Kaya kahit magpilit maang-maangan yung sakit, magmamarkayan, di mo kayang burahin ako yung guhit na naukit sa yung palatandaan. Kasi paras lang tayong bunga sa kultura, kung saan paras tayong napulot. Ako yung bunga na kadalasan pinupuntaryan na ng mga uod, habang yung bunga na pilit lang binabato upang lamang maisupot. Ngayon alam mo na, pinagkaiba sa pinahinog lang sa nahubog. Kaya oo, paras lang tayo napulot pero magkaiba tayo ng hulog. Kaya, di ba ayaw mo na sa dati na ikaw? Kasi nga kinakahiya mo. Di mo ba alam na kung di dahil sa dati na ikaw, di mabubuo yung tunay mong pagkatao? Pwes, ito'y muling pagbabalik tanaw sa dati na sa tingin mo ay malabo. Di porkit madilim ang dinaanan sa pagpikit mo ay di mo na klaro. Ano, masaya ka na ngayon? Dahil mayroong bukas na nagbago? Pusi pa mukha ko to sa'yo kung gaano kasaya pagmasdan ang mga kupas na litrato. Kaya pagmasdan mo nung nagsisimula ka palampar. Yung tipong natatakot ka pang bumatil kasi nga bulol ka sa letter R. Pagmasdan mo nung sarap batil di ka patuli. Nung nagsasaya ka na sana sa event, tas naisip mo wala ka na palang pamasahe pa uwi, pagmasdan mo ng malugod. Nung bumabatil ka pa lang sa kanto, tapos 3 lang yung nanonood, pagmasdan mo. Kinabutan ka naman sana sa sarili mong pagkatao. Pinatikim ka lang ng konti, feeling mo sayong-sayo na yung plato. Bakit? Nung nagsisimula ka, agad-agad ganyan? Shhh! Huwag mo nga kaming ginagago. Di ka mapupunta ngayon dito kundi dahil sa mga bagay na dating kinakahiya mo. Ano? Boring? Boring pero masakit? Sige, sa'yo na yung hiyawan ng mga tao.
Basta sa akin yung mga tunay. Walang palakpakang masigabo pagkat ito'y libing sa iyong hukay. Di ba hanapan daw masyado? Pagkat nakatago lang yung husay. Kaya okay na kung di manalo ko yung panalo ay nakabase lang sa ingay. Kasi maraming nagduda. Dahil sa nakaraan pa na pagsayad, maraming nabagabag, walang tiwalang nakalatag, walang good luck na natanggap, ultimo sa mga kaibigan kong banayad. Yan ang palagi na pambasag. Ako'y ulats na, sila'y panatag. Pero kaya kong putulin ekspektasyon ngayong katana ay nasa aking mga palad. Time. Okay, so ito para sa akin yung round 3 naging naging madaling judgment din to para sa akin sa part ko. Magkaiba sila ng na pinupunto dito. May sinabi si Nadnad dito na masakit ba na yan? Okay lang daw, walang hiyawan, basta masakit. So pero kung ang pagbabasehan natin dito is yung damage internal, I think mas masakit yung mga sinabi ni Katana dito. Kahit i-disregard natin yung crowd reaction kay Katana, mas ramdam mo yung mga punches ni Katana na tumatama kay Nadnad, unlike nung kay Nadnad na nung si Nadnad na yung bumabanat. Hindi ko ma-feel na umaabot kay Katana yun 'di ba? Tapos masyadong mahaba yung mga setups natin. Hindi masyado naglaland yung pinaka punchline. So yun, marami rin akong nakitang flaws dito. Maganda yung performance tuloy-tuloy yung performance, malinis, pero sa pinaka punchline medyo doon nagkukulang si Nadnad, no? Kasi hindi ko talaga maramdaman yung pinaka punchline niya para kay Katana. Hindi ko nga mahanap, hindi ko ma-distinguish kung nasaan yung pinaka punchline niya doon. 'Di ba? So ayun lang para sa akin. All 3 rounds Katana, 9-7 sa round 3. So, pinakadikit nila yung round 1. I think pwedeng tabla yun, pero I'll go with Katana. So, 27 points for Katana. Then, 8-7-7, 22. So, 27-22. All 3 rounds Katana. Medyo nakulangan lang ako sa performance ni Katana dito. Kung i-judge natin to overall, malinis naman both parties na sa performance. Pero, sa malalakas na punchline, I think Katana yon. Sa mabibigat na punto, Katana yon. Sa damage internal, sa mga real talks, sa references, Katana yon. Lamang na lamang si Katana dito sa lahat ng elements na ng battle rap para sa akin. Katana. Kung bati 3, magiging pa kaya isang beses pa na para sa connection 3-0. Check nyo yan sa Rapolo The Concept Store. At yon, ang boto ng hurado 3-0, magingay para kay Katana. Shoutouts kay Nadnad. Yun, mas malaman talaga yung yung mga banat ni Katana dito compare kay Nadnad Kaya Katana. Ayun, para sa akin pwede pa kay Nadnad yun kasi medyo kulang din ako sa adjustment. Mas maganda yung niya. Ayun, salamat pa din. Salamat kay Nadnad. Salamat kay Katana sa interim side hanggang Boss Leo, salamat. Shoutout pala muna. Mabilis lang. Shoutout. Sorry. Lang pala. Mabilis lang. Shoutout nga pala sa just syempre Black Manila, mga tropang Civicom, Team Span, Friends JJ Kennel, Casa Coco, Amadeo. Susunod na lang yung iba. Mark Skylight. Yan. Binoto ko si Katana. First round, nakabilang ako ng mga gusto akong punchline personally na 11 kay Nadnad, tas 13 kay Katana. Then sa round 2, kay Nadnad minabilang akong 6, kay Katana may 10. Pero sa round 3 para sa akin kay Nadnad yun 11-10. Mas nagustuhan ko yung parang gusto ko rin yung concept doon ni Nadnad. Then yun sa punchline count lang para sa akin mas lamang si Nadnad ng isa pa. Yo, Pinpluma nga pala overall performance props kay Nadnad, pero iboto ko kay Katana. Talagang yung unique way of pang-break ng pagkakalawan, talagang sobrang trip ko yun. Yung as a number of punchlines, ang daming moments, yan talaga impact ng sulat, Katana, pero props pa rin kay Nadnad.
Yo, nga pala Bryce, galing para Polo. Tangin na bata ko ginatch dito. Para sa akin, 1 and 2 para kay Katana. Shoutout and props pa rin kay Nad. Gusto ko yung angulo niya nung round 3. Tas, yeah, props pa rin kay Nad, pero para sa akin, Katana yun. Yun. So, 3-0, tatlong judge lang yung nag-judge. Pero, ayun, malinaw naman yun para sa akin na kay Katana yun. So, ayun, wala na akong masyadong sasabihin pa sa, umabot tayo ng 50 minutes, 28 minutes lang yung battle, no? Umabot tayo. So, napasarap yung usapan natin dito. So, ayun, para sa akin, all 3 rounds kay Katana yan. Okay? So, ayun, motos pa rin tayo after na itong review natin. Edit lang, upload, tapos balik tayo sa pagre-review. Okay? Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.